Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa commodities na negosyo. Luya, isang uri ng commodities mga kanegosyo. Paano to kumikita at ano ang commodities? Eto, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang commodities na negosyo mga kanegosyo? Ito yung 4 asset class mga kanegosyo. May tinatawag tayong business, may real estate, paper asset, commodities. Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko mga kanegosyo, hindi ganun kaganda yung sulat ko. Ang tatapi ko sa inyo is commodities. Ang commodities na negosyo, basta may pera ka, pwede kang pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Mundo ng halimbawa, pag-aangkat ng luya. Basta may puhunan ka mga kanegosyo, pwede kang pumasok dyan. Ang commodities na negosyo, ito yung mga pangunahing pangailangan ng tao. Tubig, yung mga mineral water, distilled water, bigasan, harina, yan mga kanegosyo. Isang uri ng commodities yan. Na kung saan basta may milyon-milyon kang puhunan, pwede kang pumasok dyan. Kasi automatic babalik naman at kikita ka rin naman talaga. Kaso nga lang, may pros and cons din dito. Ibig sabihin, tulad ng mga luya, once na hindi siya ma-dispatch agad, pwede siya mabulok. At pag binenta mo na siya, hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki dyan mga kanegosyo. Kasi may nilalatag na price range yung government natin para sa mga commodities na negosyo. Kunyari, itong luya, yung isang putol niyan, sabihin mo, bibenta ko to 50 pesos. Walang ganon. Walang bibili din sa'yo nun, mga kanegosyo. Papagalitan ka pa ng customer mo at pwede ka pang i-report sa DTI na nagma-markup ka ng malaki sa commodities. At price war. Hindi lang ikaw ang nagbebenta ng luya. Basta may puhunan ka, pwede kang pumasok sa commodities na negosyo. Sa sobrang dami nyo nagdinegosyo ng pare-pareho mga kanegosyo, sobrang liit lang yung kinikita mo at kikitain mo, pagod ka pa. Kaya ang sinasuggest ko, gawin nyo mga kanegosyo, yung ikaw yung nag-create ng sarili mong produkto, yung ikaw yung nag-imbento, depende sa pangangailangan ng community yung pinaglilingkuran mo. Halimbawa, nasa community ka ng mga nagbabike. Yung ikaw yung nag-imbento ng bike, na alam mo sa sarili mo malupit yung na-imbento mong bike. At doon makapag-markup ka ng malaki mga kanegosyo. Dahil alam mong malupit yon, bukod doon, nasa community ka pa ng mayaman. Next example, ikaw yung nag-create ng sarili mong composition, ng kanta, ng melodiya. Doon mga kanegosyo, pwede kang mag-demand ng kung magkano mo ibebenta yung na-compose mo. Ganon din sa recipe ng pagkain. Ikaw yung nag-create ng recipe ng fried chicken. Halimbawa lang, doon ka kikita ng malaki. Kapag ikaw yung nag-create, okay lang kahit kopyahin mo. Kahit itong microphone, mga kanegosyo, or salamin, halimbawa. Ikaw yung nag-create ng eyewear na to, mga kanegosyo, at tinatakan mo ng Boss Jepoy na brand. Although ginaya mo lang siya, pero yung brand mo, mga kanegosyo, ikaw na yung nagmamay-ari nun. At doon, pwede ka makapag-markup ng malaki. Gawin natin sarili natin yung produkto. Okay lang kahit gayahin natin. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, ikaw yung nag-create, focus ka lang sa isa, focus in one. Scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa labanan natin. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka lang, sabihin mo luya,
Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.